Hello mga bossing, Happy New Year sa inyo dyan. So ngayong araw na to, may dumating tayong box na bubuksan natin ngayon. So samahan nyo ako mga bossing. So yun nga mga bossing, no, ito dumating na yung box na order natin. Medyo matagal na din, siguro inaabot din ng mga 2 buwan. So ayan, ito first time ako magkakaganito. So ano siya, Malossi na RC1 Piaggio na engine case. So tara mga bossing, buksan natin. Kasi yun nga, nung nag-start ako na mag tuti scooter, so syempre nandun na parang nahihilig na ako sa mga tuti scooter. So nagre-research na ako, ano ba yung mga motor, ano bang klase ng mga scooter, tsaka parts. Ngayon napunta ako sa pag-research ko, nakakita ko ito nga yung Malossi, kasi parati ko nga narinig sa mga tropa, Malossi yung parts niyan, straight Malossi, Polini, yung mga ganon, di ba? So syempre ni-research ko yung Malossi. Yun nga, habang ni-research ko siya, meron pala talaga siyang mismong buong engine na ginagamit nila pang race sa Italy. So na-curious ako doon sa mga parts, hanggang sa tagal na, simula pa noon naririnig ko na yung Malossi, kahit doon pa lang sa dati ko mga 2-stroke nung naka-KR pa ako, naka Leostar, naririnig ko na yung mga Malossi na parts. So nung nag-research ako, nakita ko nga itong mga RC1 na scooter na napakatutulin. May napanood pa nga ako dito sa video na to, yung tumatakbo ng 160 GPS speed sa racetrack sa Italy. Kay Scooter Tube ko ata napanood yun. Tapos yun nga, no, nung di ba yung sa Yamaha Target ko noon kay Gats na yung mga parts, syempre tumitingin ako sa marketplace. Ang madalas ko makita noon ng mga pyesa ng Malossi noon is para sa mga Yamaha Jag, ganyan. Tapos yung mga Yamaha Aerox, hanggang sa yung Aerox na tuti, ano. So sabi ko, kailan ko yung makakabitan yung Yamaha Target ko ng mga ganong pyesa. Hanggang sa talagang sabi ko, sana balang araw makakuha tayo nun, ng makabuo tayo. Ngayon, ito palang plano kong buuin, tatry kong buuin, kung mabubuo natin ang mga bossing, is RC1 na 94cc. Pero alam ko meron nang nilabas si Malossi ngayon na 100cc. Kasi nga 'di ba meron si Too Fast tsaka si Stage 6, 'di ba may mga 100cc sila na flange mount. Ngayon si Malossi naglabas na rin ng 100cc nila. Yun, pero itong tatry kong buuin is 94cc. Pero meron din silang 70cc kit para sa ganitong RC1. So dalawang klase pala yung mga bossing, no? Merong RC1 at merong C1. So ipapakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba pagbukas natin yung package. So ayun mga bossing, buksan natin. Kasi nga, alam mo na, medyo hindi naman tayo buksan mo. Wait lang. Yan mga bossing. Yan, buksan mo na. So, yan. Nakaka-excite. Ano to? Resibo. Ay, resibo. Talim na natin. So, okay. Isa-isay natin. Ano to? Papel. Papel lang. Papel. Uy. Mga bossing. Ayan na siya. May libre pa tayo sticker. So, ayan mga bossing. Binigyan tayo ng sticker. Scootertuning.ca. Ilan? 3. Hindi. Ay, may maliliit pa. 3 malalaki. 3 maliliit. Tapos meron pang ganito. Dami mga bossing, oh. Binigyan tayo ng sticker ng Scootertuning.ca. Siya nga pala itong pinagkuhanan ko dito yan sa Canada nga pala mga bossing. Scooter.tuning.ca sa Quebec siya. So ito na mga bossing. Tingnan natin kung namang kasama. So ito yung mga laman. So check muna natin itong crankcase mga bossing pala. Okay. Hi. So ito na mga bossing yung crankcase. Buksan na natin. Wow.
Grabe. Siya nga pala, bossing, mga bossing, no, ang kinuha ko is Piaggio case. Kasi ito papakita ko sa inyo kung bakit. Kasi talagang ang kukunin ko dapat Minarelli na case. Grabe. Mga boss. Ayan. Malosi. Sa natin. So ayan mga bossing, natanggal na natin doon sa bubble wrap. So ayan, Piaggio case nga pala to mga bossing. Yun nga, bakit nga ba ito kinuha ko kaysa sa Minarelli? So sabihin ko muna yung pinagkaiba nila. So ang Minarelli kasi, nakita niyo yung mounting niya. Ang Minarelli kasi nandito sa taas, top mount kasi siya. So pag Piaggio, nandito sa baba yung mounting niya. Tapos ano pa bang pinagkaiba? Yun lang naman ang pinakaiba. Kaso nga lang, may napanood kasi ako sa YouTube kay 49 Scoot ata yun, na nung umorder siya ng RC1 na Minarelli, ang binigay sa kanya is C1 na kumbaga parang ni-remodify yung lagayan ng crankcase, ng crankshaft. So, bakit ko pinapalitan ng ganito? Kasi ganito yun. Yung C1 kasi ito kasi RC1. So, para masabi mong RC1 case siya, kung mapapansin yung mga bossing, ang RC1, ang stud niya is itong apat na to sa outer. Yan. Tapos yung C1 case, meron siyang ganito, pang 94cc kit, at meron din siya pang 70cc kit na may stud dito. Yun ang pinagkaiba. Ngayon, ang sabi ni Malosi, yung umorder yung sa YouTube, is binigyan siya ng C1 na minodify yung lagay ng crankshaft para maging RC1. So kasi ang problema, wala namang problema doon. Kaso nga lang kapag gumamit ka ng mga 100cc na kit, syempre magtatabas ka. Ang mangyayari, yung tornilyohan mo dito, pag nagtabas ka, syempre tatamaan yung tornilyo na yung butas na yun. So parang hindi magiging solid yung case mo. So yun ang magiging issue doon. So ang ginawa ko, switch ko ng Piaggio para at least solid na 94. Pang 94 talaga yung magagamit nating kit para dito. Tingnan natin yung mga quality bossing. So yun mga bossing, no? Ang ganda, napaka-solid. Ayun, ito yung reed, lagayan ng reed valve. Ang laki, oh. Diretso talaga dun sa loob, oh. Tsaka napaka-solid ng ano niya, oh. Diba? Kasi nga mga bossing, kung yung siwa lang nakuha ko, ang naibigay sa akin, magkakaroon ng butas pa rito na isa para sa 70cc na kit. So kung planuhin ko na mag 100, so syempre magtatabas ka kasi i-base mo yun doon sa base plate ng 100 eh. So pwedeng tamaan yung butas na yun, tapos hindi na magiging pantay to. So kung mangyayari, it's either kung hahabulin mo, baka kumbaga yung transfer port mo is ma-out of range ba, parang ganun. So comment kayo mga bossing, lalo na yung mga nakapag-tune na ng RC1 sa atin, di ba? Grabe, ang ganda ng quality. So ang gagawin ko na lang dito, yung mounting, papasadya na lang tayo ng mounting dito para maisalpak natin to. It's either kay Guts or plano ko kasi kung makakuha tayo ng it's either Aerox or Beta Art, diba? Or tingnan natin baka may kabit natin sa Target. So yun mga bossing, no, check natin yung quality niya. Kung mapapansin nyo, napakalaki, oh. Laki talaga nung ano niyan, talagang solid. Ayun, napaka-solid ng bakal mga bossing. Kasi yung loob, ayun, solid ng pagkakagawa. First time ko makawak ng Malosi.
na crankcase. Tapos, yung nga napansin ko, pwede atang lagyan ng drum brake, ano. Ayun na dito. Tapos, ito pang disc brake sa likod. So, it's either makakuha tayo ng Piaggio na zip or convert natin sa Beta Arc or Aerox or sa Target natin lagay, di ba? Kasi bracket lang naman, mounting bracket lang naman magkakatalo. Grabe. Solid, no? So, check na natin yung isang package, mga bossing. So, bossing, buksan natin tong package na to. Tingnan natin kung ano yung laman. Meron siyang manual. Ayan. C1, RC1. So, nandito ata yan kung paano maase. Uy! Sticker, mga bossing. Wow. Ayan. So, may sticker pa talaga tayong ano. Meron pa pala tayong sticker na Malossi. Wow. So, yan. Manual niya. Dito ata yan. No? Yung instructions niya kung paano siya bubuin. Ayan. So, yun. Ayos, diba? Okay. Tingnan natin dito. Ang kasama. Ito, mga bossing. Yung cover ng ano to, ng stator. Ayan. Yung cover ng mga stator, bossing. Buksan natin. So, ayan. So, stator cover. Stator cover, MHR Malossi. Tapos ito sa reed cage yata to. Tapos may kasama siyang reed valve. Ayan, Malossi. Dito yan. Ayan, Malossi. Solid. Carbon. Carbon siya. Tapos mga pang-lock. Okay. Tapos dipstick. Ayan. Dipstick siya kasama. Balik natin dito. Okay. And then, may kasama din siyang, ito sa carb to, alam ko eh. Para sa carburetor, mga bossing. Yan. Tapos, ano pa ibang kasama? Ayun. Tapos, kasama na yung bearing, mga bossing ng crankshaft. Ito, ano to mga bossing, ibang bearing to. Dito sa ano. Yun yung mga bossing, paano klaseng bearing siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, ano siya. SKF Germany. Pansinin nyo mo kasi yung bearing. Oh. Napakaganda. Diba? Crankshaft. Solid. So, ito mga bearing. Tsaka may mga oil seal. Yan o. Kompletong bearing ata ito din sa crankshaft. Yan o. SKF. So, yan. Ito natin dito. Tapos yung ito sa saan ba to? Sa carb din ata ito, no? Sa reed valve. Tapos yung sa radiator. Ayan. Tapos mga kabitan ng radiator. Tapos yung ayan. Kung ano-ano pa. Mga tornilyo. Ayan. So, yun. So, yun ang laman ng package nito mga bossing. So, ito mga bossing yung kasama ng package. Manual. Ang bearing. Magkabila. Oil seal. Ang kompletong bearing. Yung mga para sa radiator. Mga tornilyo. Yan. Nandito na lahat mga bossing. Tapos yung rubber boot para sa carb. Reed valve. Mga lock. Dipstick. Stator cover. Sticker. Ayan. Ayan ang kasama. Tsaka yung crankcase natin mga bossing. So mga bossing, dito na magtatapos yung video natin. So, tatry kong kukumpletuhin natin yung mga pyesa nito. Tapos tsaka natin bubuin. Pero siguro medyo matagal-tagal pa. So mga bossing, subaybayan nyo lang. Pagka meron tayong dumating na pyesa, update ko kayo agad. So, ingat palagi mga bossing. Happy New Year. Ride safe.